Makahulugan ang ngiti sa kanya ni Doña Cecilia nang balikan niya ito sa garden. Bakit ho? Maang na tanong niya. Wala, nakangiti pa rin tugon ng babae. Naiisip ko lang yung iniwang salita sa akin ni Joseph. Kinabahan siya. Ano ho yun? Tungkol sa'yo. Lalong sumasalang kaba ng dibdib niya. Ano hong tungkol sa akin? Mas maganda raw siguro kung makapag-aral kang muli. Hindi direkta pero parang iminumungkahin niya sa akin pag-aralin ka. Tinitigan siya sa mukha ng Doña na tila may inaanino sa ekspresyon niya. Bakit daw ho? Nabawasan ang kabang tanong niya. Akala kasi niya kanina yung tungkol sa namagitan sa kanila ang kinuwento ni Joseph sa ina. Ewan ko. Tell me. Natigilan siya ng makipagtitikan sa babae. Hindi nila alam kung kayang ikubli ng anyo niyang lihim nila ni Joseph. Baka ho naaawa. Hindi naman ganun ang basa ko sa kanya. Ito ang orchids niyo. Parang ayaw mamulaklak. Pag-iiba niya ng usapan. Dumako siya sa isang puno na kinakabitan ng orchids ng Doña. Ngumiti na lamang ng may pagkamisteryosa si Doña Cecilia. Saka sumunod sa kanya para inspeksyon ng halamang tinutukoy niya. Umiyak siya ng umiyak ng gabing niya. Napagtagni-tagni na niya ang mga aksyon ni Joseph. Buo na sa isip niyang hindi ito babalik agad. Hindi, hanggat narito siya. Sa kanya nakadepende ang pagbabalik nito. At kaya sinabi ito na hindi siya madedehado. Ang ibinili nitong pagpapaalas sa kanya ni Doña Cecilia ang magiging kabayaran nito sa namagitan sa kanila. Mali raw ang naganap sa kanila. Maling-mali nga naman. Biruin naman nila ang isang pares nito ay pinapapatol sa isang pares lamang nila. Pero maitatama ba yun ang paglayo ni Joseph? Mas maitatama pa yun marahil kung pinalayas na lamang siya. Sa pagkakahinga ngayong kalmado ng kalooban niya, pinag-isipan niya ang susunod na dapat gawin. Ang pinakatamang gawin. Aalis na lamang siya sa bahay ng mga ito. Hindi na rin siya babalik sa asyenda. Marahil makikipagsapalaran siya sa Manila para hindi na lamang umasa sa mga Morado. Bahala na kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Nakatatakutan pa ba naman niya ang kapahamakan? Hindi na naman siya buong kaparis ng dati. Pero maligaya pa rin siya sa kaisa-isang lalaking minahal niya na ipagkaloob ang sarili sa unang pagkakataon. Pag-alis niya, tiyak na makararating niya sa kalaman ni Joseph at babalik na ito. Hindi na magkakahiwalay ang mag-ina at may mamamahala na uli sa asyenda. Nakatulugan niya ang planong iyon. Pero bago niya yun mag-isagawa kinabukasan, may dumating silang panahon. Si Giselle, iniaanos yung pinauna na ito ni Joseph sa asyenda dahil may inaasikaso pa sa Maynila ang lalaki. Isang bagay raw na importante at may kinalaman sa magaganap na pagpapakasal ng dalawa. Pakiramdam ni Thea nang marinig ang sinabi ng babae na lata siya. Waring nawala ng lakas ang buong katawan niya. Nagtaka pa nga siya na hindi niya nabitiwan ang hawak ng pitsil ng Diyos na isinisilbi sa dalaga. Kunot naman ang noo ni Doña Cecilia sa pagkakatingin kay Giselle na kampante sa pagkakaupo sa sopa. Sigurado ka iya? Tanong ni Doña Cecilia na waring di pa ganap makapaniwala sa inianyos ni Giselle. Ang mama naman, waring naghihinanakit na sabi ng dalaga. Ano po bang maaaring balikan ni Joseph sa Maynila kundi ako? Oo nga naman, naisip ni Thea kung bakit niya hindi sumagi sa isip niya ang bagay na inang umalis si Joseph. Ang matining lamang lang sa kanyang isip ay lalayo ang lalaki dahil sa kanya. Hindi niya naisip na pinaka-epektibo nga palang paraan sa panig ni Joseph ang pakasalan ang babaeng talagang gusto nito para maiwasan siya. Iyon palang tinutukoy ng lalaki na pagtama sa nagaganap. Ang sakit, damang-dama ni Thea. Kung nasaktan siya sa paglalayo ni Joseph, mas makirot ang nadarama niya ngayon. Parang isinampal sa kanya ng lalaki ang katotohanan. Napabilis lamang ang plano namin dahil ang sabi ni Joseph, may isang nagkakagusto sa kanya rito na ikinatatakot niyang makasira sa mga balak namin. Sabi uli ni Giselle, alam niyo ba kung sino yun, Mama? Mamiling si Doña Cecilia. Inalis ang pagkakatingin kay Giselle at waring may pinag-iisipan. Nagpauna na ako rito para alamin kung sino ang alam mong na babaeng yun. Ani Giselle na Thea na bumaling nang di na ito tingnan ni Doña Cecilia. Hoy, halika nga. Tiyak niya siyang tinatawag ni Giselle. Lihim na nagrebelde ang kalooban niya sa parang ng pagkakatawag niya sa kanya. Bakit? Formal na tanong niya. Natigilan siya sa balak na pagpasok ng sariling silid. Hindi niya inaasahang makakasalubong niya si Giselle na sa wari ay kagagaling naman sa silid nito at kapapalit ng damit. Pinamewangan siya ni Giselle. Ang alam ko taga-asyenda ka dati. Bakit narito ko ngayon? Namatay ang itay ko. Pinilit ako ni Doña Cecilia na dito na tumira. Mapang-uri ang pagkakasipat sa kanya ni Giselle. Waring pinaninibaguhan ng iba, yata ang ayos niya. Ngayon kaysa unang kita sa kanya, tiniis niya ang tila nag-i-inspeksyong tingin ito. Mike, alam ka ba kung sinong babaeng tinutukoy ni Joseph ha?
Kung hindi ganap na nagtapat dito si Joseph, lalong hindi na kanya malalaman ni Giselle ang totoo. Wala, tugon niya. Sumimangot si Giselle. Yung babae nun sa lamayan ng papa niya, yung babaeng umaalimbong nun kay Joseph, hindi yun. Si Doris ang napagbintangan ni Giselle. Naisip niya. Ewan, sabi niya, pwedeng yun. Tinalikuran niya ang babae at pumasok ng sariling silid. Hindi na siya natatakot makagalitan ni Giselle. Hindi na siya magtatagal sa bahay na ito. Bago dumating si Joseph, kailangang wala na siya sa bahay na ito. Kaya naman ang gabi ngayon, iniayos na niya ang lumang bag, ang mga gamit lamang na dala niya noong lumipat kina Joseph. Hindi na niya hihintaying magkakomprontahan pagdating ni Joseph. Iiwas na niya ang sarili sa malaking kahihiyan. Baka hindi rin naman niya makayang harapang pagsasabi ni Joseph na mag-aasawa na ito. Pag-alis niya ngayon, maililigtas na rin niya si Joseph sa isang kipit na tiwang sitwasyon. Baka ngalihin pa siyang pasalamatan ng lalaki. Hindi na niya inisip kung saan siya maaaring pumunta nang patalilis na umalis ng bahay ng gabing iyon, tulog na ang mga kasamahan. Ang balak niya ay makitulog lamang kina Agnes ng isang gabi at sa umagang-umaga alis na siya para pumuntang Maynila. Tiyak na niya ang desisyon. May dala naman siyang kaunting pera na iipon niya nung nabubuhay pang ama. Nagulat ang pamilya ni Agnes at pati na ang dalaga. Mismo ng gabing-gabi ay kumatok siya sa bahay ng mga ito. Idinahilan na lamang niyang nakagalit niyang isa sa mga katulong sa malaking bahay, kaya umalis siya. Sinabi niyang sa Maynila niya balak manirahan dahil sawa na rin naman siya sa buhay sa asyenda. Naniwala naman ang pamilya ni Agnes, gayon man ay nanyayahan pa rin siya ng mga ito na makaperahan na lamang sa mga ito pero magalang siyang tumanggi. Nang patulog na sila ng gabing iyon ay parang gustong-gusto niyang magtapat sa kaibigan pero pinigil na lamang niya ang sarili. Ano pa ang saysay gawin man niya iyon? Hindi na naman sila magkikita ni Agnes. Baka maawa pa ito sa kanya at hindi siya payagang umalis. Umanda siyang matulog kahit alam niyang magiging napakabagal ng gabing iyon para sa kanya. Umagang-umaga ay may kumakatos ng malakas sa pinto ni na Agnes. Napabangon tuloy kagad silang magkaibigan. Maya-maya sa pinto naman ang silid ng dalaga. May kumakatok. Nang buksan ito yun ay si Aling Marta. Ang nabungaran ni Agnes. Bakit hunay? Tanong ng dalaga. Sino bang dumating? Gising na ba si Thea? Malayo ang sagot na sabi ng babae. Nilingon siya ni Agnes sa higaan. Lumapit siya sa may pintuan. Bakit ho? Tanong niya sa ina ng kaibigan. Abay nariyan si Senyorito Joseph at hinahanap ka. Batang to, ano bang nangyayari na hindi namin alam ha? Tingin ko'y alalang-alala sa Senyorito. Nanggaling pa yata sa kabilang hasyenda at kay Aldo ka unang hinanap. Nabigla siya. Nalito. Bakit narito na si Joseph? Dumating ba ito kagabing umalis siya? O kaninang maagang-maaga? Bakit siya hinahanap pati kina Aldo? Sinabi niyo na kung narito ako. Tanong niya kay Aling Marta. Sinabi na, ani Joseph na lumitaw sa dakong likuran ng matandang babae. Kaya hindi ka na pwedeng magtago. Senyorito, natitigil ang sabi ni Aling Marta. Pwede hong magkausap kami ng sarili. Abay, oho, parinig ka nga Agnes. Natitigil ang napasunod sa ina ang dalaga pero halatang takang-taka. Kaya palingon-lingon pa kina Thea at Joseph. Ang akala ko'y di na kita makikita. Sabi ni Joseph nang dadalaw na lamang sila. Mabutit dito mo naisipang tumuloy. Kung balak mong iharap ako kay Giselle, wala na siya. Pagkatapos namin magkain at ng usapan kanina, ay umalis na siya para bumalik sa Manila. Kumunot ang noon niya, paano ang inyong kasal? Walang kasalang magaganap sa pagitan namin. Embento lamang niya yun. Kung may kasalan mang mangyayari, tayo ang ikakasal at hindi kami. Halos siyak siya sa narinig. Binibiro ba siya ni Joseph? Nang magpunta ako sa Manila, totoo ang si Giselle ang pinuntahan ko. Pero para lamang tiyakin sa kanya na hindi na ako babalik po. Na huwag na niya akong hintayin dahil natagpuan ko ng babaeng pakakasalan ko. Ako, di makapaniwalang turo ni sa sarili. Ikaw, sino pa sa akala mo? Napaising siyang tila ginigising ang sarili. Hindi ba't sinabi mo itatama mo ang nangyari? Kahit hindi ka nagpapakita ng interest na mapanagutan ko yun, ay ako ang hindi mapalagay. Hindi naman kailangang mapilitan kang sinong napipilitan. Thea Manalastas, I love you. Siguro noon pa lamang una kitang makita sa bukid nang tangkain kong makipaglapit sa iyo, pero sinuplada mo ako. Nang makita uli kita, nasabi ko sa sariling this time, hindi ko na talaga papayagan ng babaeng ito na baliwalain ako. Hindi ko nga lamang malaman kung paano ang approach ang gagamitin ko. Kaya nga ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan ang naisip ko. Pero yun man ay hindi gaanong binigyan ng importansya. Nagbabanta na ang luha sa kanyang mga mata. Sikip na sikip ang dibdib niya sa ligayang nadarama. At sinong may sabi sa iyong hindi? Kung
Nung bata pa tayo, inibig mo na ako. Ika mo ko, ako na may alipin mo na ng puso, mas pa lamang ako. Lumarawan sa mukha ng binatang hindi masusukat na kaligayahan. Kaya totoo ba? Hindi makapaniwalang sabi nito. Hindi pa man siya nakasasagot ay bigla na siyang niyakap ng lalaki. Nakangiti pero lahat na rin siyang napayakap dito. Akala ko umalis ka para iwasan ako dahil sa nangyari sa atin. May bahagyang sigok sa tinig na sabi niya. Inilayo siyang bahagya ni Joseph para mapagmasdan ang mukha niya. Ano? Paano mangyayari na samantalang isang araw lamang na napalayo ako sa'yo ay halos natakin ko ng mga sandali para lamang makabalik ka agad. Pero si Giselle, siya lamang nagpasyang pumarito ng lingid sa kalaman ko. Alam kasi niyang may iba pa akong aasikasuhin sa dati kong pinapasukan, kaya inunahan niya ako sa pag-uwi. Gusto marahil niyang malaman kung sino ang babaeng tumalo sa kanya. Kawawa naman siya. Anong kawawa? Hindi naman naging matatag ang relasyon namin kahit kailan. Hindi nga ako naniniwalang ako lamang sa buhay niya. Nalaman niyang ako ang, oo, kaya nga halos nagwala sa galit kanina. Ang mga naman at sinaaling Pilar ay tuwang-tuwa nang marinig na ikaw ang gusto kong pakasalan. Mas boto pa sila sa iyo kesa ka, Giselle, at kay Doris. Si Doris tiyak na magwawala din kapag nalaman ang tungkol sa atin. Napangiti si Joseph. Hindi lang ikamo siya, pati na ang kapatid niyang maluwag yata ang tornilyo. Nang inakala kong sa kanya ka nagpunta ay parang gusto kong suntukin uli kaninang makaharap ko. Kahit tila nalulunod ang puso niya sa kaligayahan dahil sa wari pagsiselos ni Joseph, ay ngumiti lamang siya. Hindi naman maluwag ang tornilyo ni Aldo. Naiiba lamang siya. Kaya ako sinabing maluwag ang tornilyo. Sukat isiping posibleng mapakasal ka sa kanya. Hindi ba niya alam na noon pa para sa akin ka na? Kinabig siyang muli ni Joseph. Pumikit siya at pinagsawa ang pakiramdam sa pagkakalokob sa mga bisig nito. Totoo na ito ngayon. Hindi nagaganap lamang sa pangarap niya at hindi pa rin siya makapaniwala. May kasalanan nga pala ako sa iyo, sabi ni Joseph habang haplos ang buhok niya. Tangkasanan niyang kumalas dito para matingnan ang mukha ng lalaki, pero naramdaman niyang ayaw siyang pakawalan ni Joseph sa pagkakayakap. Ano, aniyang isinanding na lamang mukha sa dibdib nito. Mas tama sigurong sabihin kay Aldo ko kasalanan at hindi sa iyo, dahil siya ang napagbintangan sa ginawa ko at hindi ko na binago yun kasi umayon sa gusto ko. Hindi ko maintindihan ang pagrereklamo niya. Nang gabing akala mo'y may gustong sumalbahe sa iyo, nakala pa ng mga kapitbahay niyo ay si Aldo. Ako yun. Nabigla siya kaya napalakas siya talaga ng pagkakayakap kay Joseph. Ikaw, maang na tanong niya. Bakit? Ang bala ko lang sana ay kumustahin ang lagay mo ng gabing iyon. Palipatin ka sa malaking bahay para matiyak na ligtas ka. Pero naalarma ka nga at nagpag-ibig sa mga kapitbahay. Naisip ko tuloy, mas maganda na siguro ang gano'n na maisip mo mapanganib nga ang nag-iisa. Baka ikaw ako magbago ang pasya mo at lumipat na sa akin. Ano muna? Aniyang nais ko rin ng binata. Lumabas din ang totoo. Nagtatatawang hinuli ni Joseph ang kamay niya. Nakita mo naman ang naging resulta. Nagkaroon ako ng dahilan na mapilit kang lumipat sa akin. Kawawang Aldo. Natatawang sabi niya. Sumeryoso si Joseph. Posible na namang pag-isipan kaniya ng kalokohan na. Mabuting at nangyari na ang pagkakamali niya. Napabilis ang lipat mo sa amin at iyon naman ang gusto ko. Napalingon sila sa tungkol. Si Agnes palapit halatang pagkakangiti na nanunod siya. Ano, di tama ang hula ko. Anitong sa pagkakangiti ay tila lalo sa kung ano. Anong hula? Maang natanong ni Joseph kay Thea na magkakatotoo ang isa pang milagro. Pagunin, milagro. Tungkol sa ika-isang milyong babae na magiging maswerte sa tingin. Itong bumaling si Joseph kaya na sa nagpapag-usap. Sana sa susunod na ikasang milyon, eh ako naman yun. Waring biro ng dalaga kay Thea. Diba, Lady D? Sa pagtataka ni Joseph, nagtawa na lang